Good morning po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob sa ating lahat. 2 araw na lang po atin ang church anniversary. Ready na po ba kayo mga kapatid na sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang katapatan at pagkalinga sa mahabang taon at panahon na pinagkaloob sa atin ang Panginoon sa iglesia na ating pinaglilingkuran ang Yemil dito po sa ating kongregasyon sa Santa Rosa. Sa umagang ito ay ating muling simulan ang ating araw sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita. Ang ating pong morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang paksa po natin sa umagang ito ay ministeryo ng iglesia tungkulin ng bawat isa. Ang ating pong batayang talata ay ating mababasa sa Aklat ng Roma, Kabanatang 12, simula po sa talatang 4 hanggang 10. Ngunit ang babasahin ko na lang po sa inyong mga talataan ay talatang 6 hanggang 8. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Panginoon Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan
Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. At kung pagkakawagawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Salamat at purihin ng Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Sa unang 5 talata po ng 12 kabanata ng Aklat na Roma, sinabi ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo ang dapat maging attitude ng mga mananampalataya na kailangan upang ang kaloob ng Diyos ay mahayag ayon sa kanyang ibig, pagpapasakop sa Diyos, pagpapakumbaba, at pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Pagkatapos nito, ang wika ni Apostol Pablo ay nagpatuloy sa pamamagitan ng paghahambing o yung analogy ng pagkakaisa at paglilingkod ng mga mananampalataya sa konteksto ng iglesia na kanyang tinawag na katawan ni Kristo. Sa literal na katawan ng tao, ang paghahambing ay upang ipakita ang ministeryo o paglilingkod ng iglesia ay tungkulin ng bawat isa. Sa bahaging ito ng Aklat ng Roma, inilarawan ni Apostol Pablo ang iglesia bilang katawan ni Kristo. Tulad sa isang pisikal na katawan ng tao, ang katawan ni Kristo, iglesia, ay binubuo ng iba't ibang sangkap o mga kaloob upang kumilos ng may pagtutulungan at pagkakaisa tungo sa paglago at paglusog nito. Tingnan po natin ang magandang aral dito po sa ating batayan talata na patuloy na nagbabalik tanaw sa ating mabiyayang paglilingkod dito sa ating kongregasyon sa Santa Rosa, kung saan ang bawat isa ay gumanap ng kani-kanilang mga ministeryo at tungkulin. Kaya naman, sa biyaya at sa tulong ng Diyos, ito po ay nagpapatuloy. Tingnan po natin ang mga sumusunod na magandang baliktanaw at aral sa buhay ng iglesia ng ating Panginoon. Una, pagtutulungan sa katawan ni Kristo. Sabi po sa verse 4 and 5, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Bagamat sa bahaging ito ay ang intensyon ni Apostol Pablo na ilahad ang isa-isang sa mga individual na kaloob ng Diyos sa bawat isa, kanya muna binigyan diin yung pagtutulungan sa katawan ni Kristo. Interdependency, na ang bawat isa ay mahalagang sangkap ng katawan. Inilahad ni Pablo ang dalawang mahalagang attitude na dapat tagdayin ng bawat isa. Una, pagtatanggapan sa isa't isa. Sabi nga po sa verse 4, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at nagkakaiba ang gawain ng mga ito. Sinabi ni Apostol Pablo na dapat tanggapin na sa katawan ni Kristo ay may pagkakaiba-iba o variety and diversity. Katulad ng pisikal na katawan ng tao, ito'y binubuo ng mga organs at sistema ng pagkilos at mga espesyal na tungkuling gagampanan. At dahil dito'y nagbibigay buhay ito sa sigla sa katawan ng may taglay. Pangalawa, nangangailangan sa isa't isa. Sabi nga po sa verse 5, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Idinagdag ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo na ang bawat sangkap ng katawan ni Kristo o yung iglesia ay napakahalaga sapagkat ang maayos, mabunga at malusog na pagkilos nito bilang isang kabuuang katawan ay nangangailangan ng nagtutulungan sa isa't isa. At ito'y maghahatid sa lubusan ng ganap na paglago at maturidad o yung pagiging mature ng bawat isa. Ang bawat sangkap ng katawan ay hindi maaaring kumilos ng mag-isa.
kailangan niya ang ibang bahagi upang makakilos ng mabunga at malusog. Kaya't ang pamanhik ni Apostol Pablo, gamitin ang kaloob mula sa Diyos upang maglingkod sa isa't isa. Kasabay nito ay ang pagtutulungan sa paglilingkod sa Diyos na kumikilos ng sama-sama at may pagkakaisa. Ang wika nga po, lahat ng sangkap na katawan ni Kristo ay mahalaga. Lahat ay pinagkalooban ng Diyos ng kaloob upang mangaglingkod. Lahat ng kaloob ay layuning makapaglingkod sa isa't isa at higit sa lahat sa Diyos. Ang paggamit ng lahat ng kaloob ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang mga kaloob na ito ay para sa kapurihan at karangalan ng Panginoon Diyos. Tayo po dito sa kongregasyon ng Santa Rosa Yemelit Church ay isang gifted church bilang kaanib ng katawan ni Kristo sa ilalim ng bandila ng Yemelit. Kaya naman po, hindi nakapagtataka na sa kabila ng maraming taon na dinaanan ng ating iglesia sa dakong ito, ay marami ring mga pagsubok na kinaharap. Ngunit ito ay kinaya at napagtagumpayan sapagkat ang bawat isa ay kumilos ng naayon sa kaloob na tinanggap mula sa ating Panginoon. Kaya naman po, kung tayo ay patuloy na magiging matapat at masikap, tayong gagamitin ang mga kaloob ng Panginoon, ay patuloy tayong lalago, dadami, at magpapatuloy ang masiglang paglilingkod sa ating Panginoon. Ang wika po, pangalawang bigay aral at pagbabalik tanaw sa ating mga paglilingkod. Iba-iba, subalit may pagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Totoo po yun. Magkakaiba ang ating mga tinanggap sa ating Panginoon na kaloob, ngunit iisa po ang ating pinaglilingkuran. Kaya tayo nagkakaroon ng unity. Ito ay para sa ating Panginoon. Inilahad ni Apostol Pablo sa bahaging ito ang 7 kaloob ng Panginoon Diyos sa kanyang katawan o iglesia sa pamamagitan ng empowering ng banal na Espiritu. Hindi layon ni Apostol Pablo na idetalye ang pag-aarawan ng mga kaloob, sa halip nais niyang bigyan diin ang pagkakaiba-iba, subalit may pagkakaisa. Pamilyar tayo doon sa unity in diversity. Kaya dahil mapapansin natin na tayo may iba't ibang kaloob, may iba't ibang paglilingkod, may iba't ibang papel at tungkulin. Ngunit pag pinagsama-sama natin, tayo ay nakapagtatagumpay sa mga gawain ng paglilingkod at pag-abot sa banal na kalooban ng ating Panginoon. Nabanggit po kanina, mayroon pong 7 kaloob na dito sa ating batayan talata. Dito po sa aklat ng Roma na ating binasa kanina, chapter 12, verses 4 hanggang 10, ay mababasa natin at ating pagbulay-bulayan ang mga sumusunod ng mga kaloob at makita natin ang kahalagahan nito sa ating paglilingkod sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Una po, pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Propesiya. Ang original na salita ay prophecy na binubuo ng 2 larangan. Pagpapahayag ng mensahe ng Diyos na may lubos na otoridad mula sa Diyos at pagpapahayag ng magaganap na tiyak ang kaganapan. Ang kaloob na ito ay para sa 3 layunin: palakasin, ibunsod sa pagkilos at bigyan ng pag-asa. Strengthen, encourage, and comfort sa katawan ni Kristo o ang iglesia. Kaya ang sabi po sa 1 Corinthians 14:3, sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya at palakasin ang kanilang loob at sila'y alibin. Kaya kung ang inyong pong gift o kaloob sa Panginoon ay pagpapahayag ng salita ng Panginoon, welcome po tayo na ito ay ating ipaglingkod. Pangalawa po, paglilingkod o serving.
Ang may kaloob nito ay may espesyal na motibasyon na ipamalas ang pag-ibig sa kapatiran sa pamamagitan ng paglilingkod, na mababasa rin po natin ito sa Matthew 27:55. Ang salitang ito ay diakonia. Sa orihinal na salita, ito rin ang ginamit na salita upang ilarawan ang paglilingkod na ginagawa ng 7 alagad para sa mahirap na byuda na naitala po sa Acts 6:2-3. Kaya naman po, kung ang inyong gift galing sa Panginoon ay paglilingkod, maglingkod po kayo at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Pangalawa po, pagtuturo o teaching. Mayroong sa katawan ni Kristo na especially gifted ng banal na Espiritu upang ipaliwanag ang salita ng Diyos. At sa kapangyarihan ng Espiritu ay nababago ang buhay ng mga tao. Katulad po nangyari sa Acts chapter 18:24-28. Kaya kung kayo po ay may gift of teaching, ay iyo pong pagyamanin at gamitin sa kapurihan ng ating Panginoon. Pangalawa po, pangangaral o pang-apat, encouraging. Meron sa katawan ni Kristo o sa iglesia na kaloob ng pangangaral o pagbibigay ng kalakasan, encouragement sa kapatiran sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang mga kaloob na ganito ay palaging nakikita sa positibong bahagi. Kahit na anumang hindi magandang pangyayari o karanasan sa buhay ay naghahatid sa kapwa upang manatiling nakatingin, nakalagak ang pag-asa sa ating Panginoon. Panlima po, pagkakaloob o contributing. Ang taong may kaloob sa pagbibigay ay kinapapalooban ng taos-pusong pagkakaloob, hindi lamang sa larangan ng material, kundi maging sa kanyang buong sarili. Kahit na ang may kaloob na ito ay hindi mariwasa ang buhay, siya ay mabisang nagagamit ng Diyos bilang channel of blessings sa ibang mga kapatiran at sa iglesia, katulad nung ating nabanggit sa iglesia sa Macedonia, sa Jerusalem, na sila ay naging bahagi ng pagtulong, pagkakaloob. Kaya kung kayo po ay ang inyong ministry ay pagkakaloob, maraming salamat sa Panginoon sapagkat nagagamit kayo sa mga pangangailangang pinansyal ng iglesia ng ating Panginoon. Pang-anim po, pamumuno o leading. Mayroon sa katawan ni Kristo o sa iglesia na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay especially gifted sa larangan ng leadership. Ang kanilang kaloob ay upang marating ng iglesia ang kanyang mga layunin at hiin sa pamamagitan ng pagbibigay ng makadiyos na direksyon at suporta. Siya ay nangunguna na may pag-ibig, may servant heart, at kumikilos ayon sa dakila o ayon sa dikta ng katarungan na may kabanalan. Pamumuno, kung nafe-feel po ninyo na ang gift sa inyo ay pamumuno, inyo pong gamitin sa ating iglesia at sa iba pang larangan ng paglilingkod upang ma-enhance natin ang kaloob ng Panginoon sa atin. Pang-pito po ay kawang gawa. Ang sabi po dito, kaloob na ito ay kakayahang maka-identify, makarelate at makapagbigay ng comfort sa mga kapatirang nasa pagdurusa, matinding kapigatian, kalungkutan. Ang habilin ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay mag-aliwan sa isa't isa, subalit gawin ito ng may kasiyahan. Ayan po ay naitala sa Acts chapter 9:36-42 at Luke chapter 10 verse 33-35, yung pagkakawagawa, showing mercy. Ayan po yung 7 na mga kaloob. At napakaganda po nito na sa ating iglesia dito sa Santa Rosa, yung ating ministry, mga iba't ibang mga natatanging paglilingkod na tanging ang Panginoon ang nagbigay sa atin. Kaya ang ministeryo ng iglesia ay tungkulin ng bawat isa. So kaya kung anumang meron tayo ngayong talento, kakayahan at kaloob na galing sa Panginoon, sama-sama po natin gamitin sa ating iglesia upang patuloy nating maranasan ang paglago, paglalim at yung mahayag, yung ating pagdaramayan
at pag-uugnay-ugnay na yamang ito ang nais ng Panginoon sa atin na nagkaloob ng iba't ibang ministry ay ating gamitin. Huwag itago, huwag tuwing mga sabi natin occasionally lang, kundi sa lahat ng panahon ay ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Ito po ang naranasan ng ating kongregasyon dito sa Santa Rosa. 2 araw na lang po tayo ay mag-anniversary na, 114 years. Kung hindi po ginamit at pinagyaman ng mga nauna sa atin ng kani-kanilang mga gift, kaloob ng mga paglilingkod o ministeryo, ay mahihirapan po tayo na umabot sa ganitong taon. Ngunit dahil ipinagpasalamat nila at ginamit nila ang kanilang mga kakayahan at talento na ipinagkaloob ng ating Panginoon, kaya ngayon ay nagpapatuloy ang ating mabiyayang sama-samang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya tayo rin sa kasalukuyang ito at sa mga susunod na panahon, huwag natin itago ang ating mga kaloob na galing sa Panginoon. Sa halip ito ay ating gamitin at ipaglingkod sa Panginoon Diyos at sa ating iglesia na ating kinabibilangan ang iwewilip sa tunay at habag at biyaya ng Panginoon ay ating nararanasan. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. I-bless niyo po Panginoon sa buhay ng aking mga kapatid ang iba't ibang ministeryo upang ito ay aming magamit at mapagyaman tungo sa pagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa iyo. Panginoon, dalangin ko pong patuloy ang mga mag-work at mapasok sa school. Ang pag-iingat ay sumakanila sa aming mga kapatid na may mga karamdaman din pong pangatawan. Patuloy niyo pong palakasin Panginoon upang sila ay ma-enjoy ang kanilang mga physical na kalalagayan at makadalo po sila sa araw ng linggo o sa mga banal na pagtitipon. Ito po ang aking dalangin para sa iglesia mo Panginoon at sa aking mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Paalaala po huli, 2 araw na lang, church anniversary na natin. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today, mayo at